Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Handa ka na ba? Sa tuwing naririnig natin ang salitang pagbabalik ng Diyos, madalas ang unang pumapasok sa isip ay takot. Takot sa katapusan. Takot sa paghuhukom. Takot sa hindi natin alam. Pero paano kung mali ang simula ng tanong? Paano kung ang paghahanda ay hindi nagsisimula sa takot, kundi sa pag-unawa? Sa mahabang panahon, itinuro sa atin na ang paghahanda ay parang paghahanda sa isang malaking kaganapan. Parang may checklist. Parang may deadline. Parang may huling araw na dapat mong habulin. Pero ang katotohanan, hindi ganoon kasimple. Ang tunay na paghahanda ay hindi isang araw. Hindi isang desisyon. Hindi isang biglaang pagbabago. Ito ay proseso. Tahimik. Unti-unti. At madalas hindi napapansin. Kung isipin mo, ang pagbabalik ng Diyos ay hindi lang isang pangyayari sa hinaharap. Ito ay isang realidad na maaaring magsimula ngayon. Hindi sa langit agad, kundi sa puso. Kaya ang mas mahalagang tanong ay hindi, kailan siya babalik? Kundi, handa na ba akong tanggapin siya kapag siya ay dumating? At mas malalim pa, kung kumatok siya ngayon, bubuksan ko ba? Maraming tao ang naghihintay ng malalaking palatandaan. Mga himala, mga lindol, mga kakaibang pangyayari. Pero paano kung ang mga pinakamahalagang palatandaan ay hindi maingay? Paano kung ang mga ito ay tahimik? Isang konsensyang gumigising. Isang pusong napapagod sa kasalanan. Isang isip na nagtatanong ng kahulugan. Ang paghahanda ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili. Hindi sa pagpapanggap. Hindi sa pagiging perpekto. Kundi sa pag-amin. Pag-amin na may kulang. Pag-amin na may mali. Pag-amin na may hinahanap. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang maging perpekto para magsimulang maghanda. Kailangan mo lang maging totoo. May mga taong akala nila ang paghahanda ay tungkol sa paggawa ng maraming mabuti. Oo, mahalaga ang mabuting gawa. Pero hindi iyon ang pundasyon. Dahil ang mabuting gawa na walang pagbabago sa puso ay madaling mapagod, madaling mawala. Ang tunay na paghahanda ay nagsisimula sa loob, sa puso na handang makinig, sa isip na handang matuto, sa kaluluwa na handang magbago. Isipin mo ito. Kung darating ang Diyos at makikita ang puso mo ngayon, ano ang makikita niya? Isang pusong sarado o isang pusong handang tumanggap? Hindi ito tanong para husgahan ka. Ito ay tanong para gisingin ka. Maraming tao ang abala. Abala sa trabaho. Abala sa problema. Abala sa mundo. At sa sobrang abala, nakakalimutan nilang maghanda. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil hindi nila napapansin. Kaya minsan, pinapayagan ang katahimikan. Pinapayagan ang paghinto. Hindi bilang parusa, kundi bilang paanyaya. Paanyaya na bumahgal. Paanyaya na makinig. Paanyaya na magtanong. Dahil sa katahimikan, lumalabas ang katotohanan. Lumalabas ang tunay mong nararamdaman. Lumalabas ang mga tanong na tinatakasan mo. At doon nagsisimula ang paghahanda. Ang paghahanda ay hindi lang panlabas. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa simbahan. Hindi lang ito tungkol sa pagdarasal ng paulit-ulit. Ito ay tungkol sa relasyon. Relasyon sa Diyos. At tulad ng kahit anong relasyon, hindi ito nabubuo sa isang araw. Ito ay pinapalalim. Sa oras. Sa pakikinig. Sa pagtugon. Paano ka makakapaghanda kung hindi mo siya kilala? At paano mo siya makikilala kung hindi ka titigil para makinig? May mga pagkakataon sa buhay na parang may kumakatok. Hindi literal na tunog, kundi pakiramdam. Isang paanyaya na magbago. Isang paanyaya na bumalik.
Isang paanyaya na magsimula muli. At madalas, hinihintay natin ang tamang oras. Pero ang totoo, ang tamang oras ay ngayon. Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na pagkakataon. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagiging handa sa hinaharap. Ito ay tungkol sa pagiging handa ngayon. Sa maliit na desisyon. Sa araw-araw. Sa pagpili na magpatawad. Kahit mahirap. Sa pagpili na maging tapat. Kahit walang nakakakita. Sa pagpili na gumawa ng tama. Kahit walang pumapalakpak. Ito ang mga tahimik na paghahanda. Hindi viral. Hindi headline. Pero mahalaga. Dahil ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa malalaki. Tinitignan niya ang puso. At ang puso ay nahuhubog sa maliliit na bagay. Kung gusto mong maghanda, huwag mong simulan sa takot. Simulan mo sa pakikinig. Makinig sa konsensya mo. Makinig sa katahimikan. Makinig sa mga tanong sa loob mo. Dahil doon kadalasang nagsasalita ang Diyos. Hindi sa sigaw, kundi sa bulong. At maririnig mo lang ang bulong kung handa kang manahimik. Maraming tao ang naghahanap ng kasiguraduhan. Gusto nila ng eksaktong sagot. Eksaktong oras. Eksaktong paraan. Pero ang paghahanda ay hindi laging malinaw. Minsan ito ay lakad sa dilim. Na may tiwala. Tiwala na may gumagabay. Tiwala na may layunin. Tiwala na hindi ka nag-iisa. Hindi ka hinihingan ng Diyos. Ng perpektong buhay. Ang hinihingi niya ay pusong handang sumunod. At ang pagsunod ay nagsisimula sa isang hakbang. Isang simpleng oo. Oo sa pagbabago. Oo sa katotohanan. Oo sa Kanya. Hindi ito madali. May mga araw na mahirap. May mga araw na parang gusto mong bumalik sa dati. Pero ang paghahanda ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagiging tapat sa proseso. At sa bawat araw na pipiliin mong lumapit. Kahit maliit lang. Ikaw ay naghahanda. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Hindi mo kailangang ayusin agad ang buong buhay mo. Kailangan mo lang magsimula. Dahil ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpekto. Naghihintay siya ng bukas na puso. At marahil, iyon ang tunay na paghahanda. Hindi takot. Hindi pressure. Kundi pagbubukas. Pagbubukas ng isip. Pagbubukas ng puso. Pagbubukas ng buhay. Dahil kapag siya ay dumating, hindi niya hahanapin kung gaano kakagaling. Hahanapin niya kung bukas ka. Kaya sa halip na matakot, maghanda. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Sa katahimikan. Sa maliit na desisyon. Sa simpleng pakikinig. At sa bawat sandaling iyon, unti-unti kang nagiging handa. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, babalik ba ang Diyos? Kundi, kapag siya ay kumatok, makikilala mo ba ang kanyang tinig? At kapag nakilala mo, bubuksan mo ba? Like kung ramdam mo ang mensahe. Comment, handa akong makinig at magbago. Share sa iba para sila rin ay magising. Subscribe para sa araw-araw na inspirasyon mula sa Biblia.